Sa July 6 daw, although ito ay hindi officially hindi po ito, wala itong written na anuman pong manifestasyon no sa deliberasyon ng impeachment court or even sa plenaryo na July 6. Yun daw pong simula ng impeachment trial proceedings. Assuming po na July 6, kapag ho ganito ngayon na nagkaroon ng pagbabago sa leadership ng Senado, who will preside the impeachment court? Well, hindi naman po pinoprovide ng saligang batas po na kailangan Senate President mismo ang mag-preside. But generally, dahil sa Senado po yung kapangyarihan na mag-preside doon po sa paglilitis, kung sino po ang acting presiding officer niya. Ito po yung critical doon sa July 6 kasi ngayon nga po, mayroon kahit papaano na dalawang parang theory or side na pinag-uusapan kung na-vacate nga po ba yung Senate presidency. Kung na-vacate po siya, then acting presiding officer po yung magka-preside doon sa ating impeachment trial. Oo. Meron ho bang school of thought na si Alan Peter pa rin ang SP? Tapos Meron po, no? Opo. I think yung tinutulak po nila ni Senator Pia batay doon sa press release po kahapon ay 13 po ang kailangan, 13 po ang kailangan upang mapalitan. Or si Senator Loren po ata, 13 po yung kailangan upang mapalitan ng Senate President. I think tama naman po yun, no? Batay sa saligang batas, 13 talaga yung kailangan. Ngunit hindi po ibig sabihin kasi noon na hindi yun din po ang kailangan upang mabakante yung mga posisyon sa Senado. At nakita naman natin, based at least in the last few hours, na bagaman kung maniniwala tayo doon sa teorya na wala pong Senate President ngayon, hindi naman po gumuho yung building nila. Parang business as usual almost, except naka-work from home po ata sila ngayon. So parang indications po yun na within the Senate as an institution itself, no, mukhang kaya po nila mag-function nang wala po silang permanenteng leader, at least for the time being. No? Kaya pa rin nila gampanan yung kanilang trabaho. Okay. Paano kaya ang pag-convene ng impeachment court yan? Kasi meron pong, di ba meron ng clerk of court na na-appoint dito. So dapat nga po, functioning pa rin siya, no? Itong impeachment court. So, pag nag-convene sila, paano yung debate doon kung sakasakali na naman dito po sa kung sino ang mag-presiding officer, attorney? I think, so dalawang punto po siguro na mabilis. Una ay, yung default rules pa rin po pagdating doon sa Senate presidency na napag-usapan natin. So kung may Pangulo ng Senado na permanente na by that time, yung Pangulo magpe-preside. Kung wala pa ho, then baka yung acting ang magpe-preside. But yung pangalawang punto po siguro ay, para sa stabilidad ng institusyon, maganda din po actually na magkaroon na ng permanente na Senate President. Kasi hindi lamang yung pagsagawa or pagpapasa ng batas yung potentially maki-question. May risk bigla na valid ba yung ginagawa ng Senado? Valid ba sila nag-hearing or nag-meet? May questions din na lalabas sa impeachment. At yun, mas political yun. So usually, kailangan natin ng maayos na Senado, nagpa-function na Senado, upang magkaroon ng kumpiyansa doon sa hatol nila, whether guilty or not guilty man po yan. But will this be a ground for the camp of the Vice President to go to the Supreme Court and question the validity of the impeachment court kung sakasakali na humingi sila dito ng restraining order na huwag niyo munang ituloy yan kasi hindi pa natin alam itong contentious issues sa leadership ng Senate? Well, ayoko pa mag-speculate ahead of time, no? But kung titignan natin yung answer nila kahapon, nung earlier this week, nag-file po sila, mukhang ang indication kasi is willing pa rin sila na mag-insist on yung technical na grounds. Parang mas doon pa rin po nakakapit yung answer nila kaysa doon sa ebidensya. So pwede po natin i-expect yan. No? May 4 na pong pending petition si Vice President Duterte at mga kaalyado niya sa korte. Mukhang willing naman po sila bumalik sa Korte Suprema upang questionin gamit itong technicalities nito yung proseso. Ang warning ko lang po ay baka hindi po maganda para sa bansa yan. Siyempre, trabaho po na abogado nila yan. Best possible way na i-depensa. Pero mahalaga po kasi yung truth-telling function ng impeachment. So, mas mabuti na manatili yan sa Senado at doon natin talakayin yung ebidensya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.